أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبه نستعين وعليه نتوكل والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد mga minamahal kong mga magulang at mga kapatid sa pananampalataya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sa inyo lahat. Sa mga oras na ito, ang paksa po na pag-usapan natin ay ang pang 37 na hadith mula sa 40 hadith ni Imam An-Nawawi rahimahullah. Ang hadith عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى أنه قال. Ito ay mula sa salaysay ni Ibn Abbas na ito ay mula kay Propeta sallallahu alaihi wasallam, na ito ay mula sa kanyang Panginoon na si Allah subhanahu wa ta'ala, na ito ang tinatawag na hadith qudsi. Hadith qudsi. Na kanyang sinabi, Inna Allah katabal hasanati was sayiat. Katotohanan na itinakda ni Allah subhanahu wa ta'ala ang mga kabutihan at mga kasalanan o mga gawain na masama. Ito ay tinakda ni Allah subhanahu wa ta'ala. At pagkatapos ay kanyang ipinaliwanag. Thumma bayyana dalik. Thumma bayyana dalik. Ibig sabihin ay ang itinakda ay dalawa. Ito ay alam ni Allah subhanahu wa ta'ala ang lahat ng gagawin ng mga tao. At ito ay kanyang tinakda at pinasulat, at ganoon din na ang bawat kabutihan at bawat kasamaan ay merong gantimpala ang tao dito. Kapag siya ay gumawa ng kabutihan, ay meron siyang gantimpala, at kapag siya ay gumawa ng kasamaan o kasalanan, ay tunay na siya rin ay may kaparusahan dito dahil sa kanyang pagsuway kay Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma bayana dalik, at pagkatapos pinaliwanag niya na kanyang sinabi, faman hamma bihasanatin falam ya'malha, sino man ang maghangad ng gawaing mabuti at hindi niya ginawa, katabahallahu indahu hasanatan kamila. Ibig sabihin, bilang awa habag sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala, na kapag hinangad natin ang isang tinatawag na kabutihan, kahit hindi natin ito na isabuhay, ang mahalaga ay ito ay nasa puso't isipan natin na gusto nating isabuhay ang bagay na ito. Ngunit wala tayong kakayahan, o kaya ay may mga bagay na iba pang pumigil sa atin para hindi natin nagawa ang bagay na yon, ay meron tayong gantimpala na isang kabutihan kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya napakahalaga po ang tinatawag na intensyon sa paggawa ng kabutihan, dahil dito ay gagantimpalaan ni Allah subhanahu wa ta'ala ang isang tao kapag siya ay naghangad. Determinado siya na gagawin niya yung mabuting gawain na yun. At dahil dito siya ay gagantimpalaan ni Allah subhanahu wa ta'ala ng isang kabutihan kahit na ito ay hindi niya naisabuhay. Hindi niya nagawa ang bagay na yun. At kanyang sinabi rin na wa in hamma biha fa'amilaha katabaha Allahu indahu 10 hasanatin ila 700 di'fin ila ad'afin kathira. Okay. Dito, sinabi niya, wa in hamma, at kung siya hangarin ng isang tao, isang mananampalataya, ang mabuting gawain, hangarin niya, determinado siya na gagawin niya, at pagkatapos ay ginawa niya, na isabuhay niya ang gawain na yun, ay kataballahu indahu 10 hasanat. 10 kabutihan. 10 kabutihan. Ila 700 di'f, hanggang sa 700. 700 gantimpala na kabutihan ila ad'afin kathira, hanggang sa ito ay doblehin ni Allah subhanahu wa ta'ala ng napakarami. Bakit? Dahil maawain si Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang mga nilika, sa kanyang mga alipi. Kaya isa po ito sa dapat nating ipasalamat kay Allah subhanahu wa ta'ala, dahil kapag tayo ay naghangad ng gawain, meron tayong determinasyon na gagawin natin ang isang kabutihan, ngunit dahil sa may mga dahilan kaya hindi natin nagawa ang bagay na yon, ay meron tayong isang kabutihan kay Allah dahil sa ating intensyon na ito, dahil sa ating determinasyon, hangarin na ito. Ngunit kapag ito ay ginawa natin, yung tinatawag na naisabuhay natin yung gusto nating gawin na kabutihan, ay 10 kabutihan, at maaaring ito'y gawin ni Allah subhanahu wa ta'ala ng 700 na kabutihan, 700 kabutihan, o kaya ay doblehin pa ni Allah ng napakaraming kabutihan. Ito ay nakadepende sa tinatawag na gawain at sa hangarin ng isang tao. Kaya ito ay narapat
na ipasalamat natin kay Allah subhanahu wa ta'ala. Yung tayo ay, lalo na yung kung wala tayong kayamanan, nasa hangarin natin na tayo ay magsasadaka. Kung tayo ay may kakayahan, tutulong tayo sa mga nangangailangan at iba pang tinatawag na mga hangarin na kabutihan. Okay, doon tayo, ito naman yung tinatawag na sa paggawa ng kasamaan, paggawa ng kasalanan. Yun ay gantimpala ang unang binanggit natin ay gantimpala kapag naghangad tayo at ganoon din gantimpala kapag naghangad tayo at ginawa natin. Na ito ay doble-doble ang gantimpala. At sinabi naman, wa in hamma bi sayyi'atin falam ya'malha. At kapag siya ay naghangad na gumawa ng masama, pero hindi niya ito nagawa, kataballahu indahu hasanatan kamilah. Ito ay susulat sa kanya na kabutihan kapag iniwan niya ang isang hangarin niya, nagagawa siya ng kabutihan, pero iniwan niya para kay Allah, ito ay napakadakilang gawain kay Allah. Sinabi sa hadith ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, man taraka shay'an li ajlillahi awadahu Allah khairum minha. O kama kala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sino man ang iwan niya isang bagay na ito ay bagay na mga bagay na ipinagbabawal ni Allah at iniwan niya para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Iniwan niya ang riba para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Iniwan niya ang zina para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Iniwan niya ang pagsasalita na masama para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Iniwan niya ang haram na mga gawain. Haram na hanap buhay. Iniwan niya ito. At dahil ang hangarin niya dito ay para kay Allah, bilang pagkatakot niya kay Allah subhanahu wa ta'ala, ito ay papalitan sa kanya ni Allah ng napakalaking kabutihan. Napakabuti pa. Napakabuti. At marami po tayong mga kwento patungkol sa bagay na ito na iniwan niya ang tinatawag na gawaing masama at ito ay pinalitan sa kanya ni Allah subhanahu wa ta'ala. Isa sa mga malaking company dito sa Middle East na kung saan ay mayroong nag-offer sa kanya na isang malaking company na sabi niya, bibigyan mo kami ng mga supplies, pero ang ilalagay mo sa kontrata na mga presyo ay mataas. Pero ibibigay mo sa amin, ipapabayad mo sa amin ay kalahati. At hindi siya pumayag. At napakalaking napakalaking supply ang nila dahil government ang kukunin nila. At ang nagkwento nito mismo yung tinatawag na may-ari ng company. Na sinabi niya, ako ay nagkumonsulta sa isang sheikh at sinabi niya na ito ay haram na gawain at ito ay iniwan niya para kay Allah subhanahu wa ta'ala. At pagkatapos ay dahil dito sa kanyang pag-iwan sa haram na gawain na yun ay pinalitan sa kanya ni Allah subhanahu wa ta'ala at ayon sa kanya ay isa ngayon sa pinakamayaman at pinakakilala ang kanilang company dahil sa tinatawag na tiwala at pagkatakot kay Allah subhanahu wa ta'ala. At yan ay makikita natin na ito ay yung tinatawag na pag-iwan sa gawaing masama ay tunay na ito ay papalitan ni Allah ng napakagandang bagay na ito ay magugustuhan natin at makakabuti sa atin. Yun ang una. Kapag tayo ay naghangad ng gumawa ng masama, ngunit hindi natin ginawa, para kay Allah gagatipala tayo. Pero kung ang isang tao ay naghangad ng masama at hindi niya nagawa dahil hindi niya kaya, siya ay isusulat pa rin sa kanya yung kanyang kasalanan dahil siya ay hinangad niya at sinubukan niya. Halimbawa, gusto niya magnakaw. Pero pagdating niya dun sa bahay, ay may nakita siya na nakabantay. So umalis siya. So meron siyang kasalanan doon dahil na sinubukan niya, nagagawin niya yung masama. Subhanallah. Pero ang sinabi dito kapag yung tinatawag na naghangad siya, determinado siya, pero dahil sa nakita niya, ibig sabihin ay nagkaroon siya ng takot kay Allah subhanahu wa ta'ala, kaya iniwan niya ang bagay na yun, ay meron siyang gantimpala, dakilang gantimpala, buong isang kabutihan kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi pa dito na wa in hamma biha fa'amilaha. At kapag ito ay hinangad niya at ginawa niya itong masamang gawain, ay isusulat sa kanya na isang gawaing masama. Allahu Akbar. Napakalaking gantimpala, napakalaking biyaya mula kay Allah subhanahu wa ta'ala na isang kabutihan na gagawin natin ay punong-puno na gantimpala kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kahit subhanallah itong dalawang rak'a na sunnatul fajr ay mas mainam kaysa mundo at napapaloob dito. Yung sunna lang, hindi yung obligado. Napakalaking biyaya ito. At kapag naman tayo ay gumawa o naghangad ng kasamaan, at ito ay iniwan natin, dahil sa pagkatakot natin kay Allah, ito ay papalitan sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Katulad ng 3 lalaki na sila ay natabunan
sa isang kuweba at sila ay tinatawag na nakalabas doon sa kanilang mga mabubuting gawain. At kabilang doon ang isang lalaki na kung saan ay merong isang babae na kaya niyang gumawa ng masama o zina o masamang gawain sa babae na yun, dahil sa pangangailangan ng babae na yun. Pero nung sabihin ng babae na yun na ittaqillah, matakot ka kay Allah, ay iniwan niya. Binigyan niya yung pangangailangan ng babae at iniwan niya yung masamang gawain dahil sa kanyang pagkatakot kay Allah, at dahil dito ay kabilang sa nakatulong sa kanila ang kanyang gawain. Kaya alhamdulillah, isa po sa ipagpasalamat natin kay Allah bilang isang mga Muslim na napakalaking biyaya sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya palagi ang intensyon natin sa ating mga puso ay ang paggawa ng kabutihan. Dahil ito po ay isa sa mga dapat na maging katangi ng isang manampalataya. Na yung puso natin ay meron tayong intensyon na paggawa ng kabutihan. Tayo ay may intensyon na tayo magsasagawa ng Hajj. Kahit wala tayong kakayahan, meron tayong intensyon. Meron tayong intensyon na tinatawag na magbibigay ng sadaka, tutulong sa mga mahihirap at gagamitin natin yung mga ibang kayamanan, oras natin para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Tayo ay magsasaliksik ng kaalaman. Yung ang tinatawag na hangarin natin at syempre kailangan doon yung susubukan natin. Hindi lang yung puro lang tayo kasi hindi mo naman pwedeng lokohin si Allah na sabi mo intention ko naman na mag-aral pero hindi. Nakikita ni Allah subhanahu wa ta'ala yung tinatawag na nasa puso ng isang tao. Kaya narapat po sa isang manampalataya na palagi na alhanin niya ang mga gatipala sa kanin Allah subhanahu wa ta'ala. Hanggang dito lamang ako nagpapasalamat muli sa inyo lahat at mabati ng assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.